We are going to continue our series on The Bible Explains, part 174. Today, we're going to continue our discussion in our series in Christ Realities, part 21. And today, we're going to continue our discussion about the fruit of the Spirit, part 2. What is the fruit of the Spirit? And in Christ, how can we live it out? Ito po ang ating magiging talakayan sa patuloy po nating pag-aaral sa usapin ng bunga ng banal na Espiritu. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you and worship you. Thank you also for the beautiful people who are watching this broadcast today and who are joining us via online. Thank you, and we honor you, and we bless your name. We commit to you this time, even this learning time, as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen and amen. Sa araw po na ito ay ating po ipagpapatuloy ang ating pong talakayan sa ating pinag-uusapan at sinimulan na po nating pag-usapan ang bunga ng banal na Espiritu, the fruit of the Spirit. Ito po ay sinimulan na po natin at ipagpapatuloy po natin. Tulad po ng nabanggit ko sa inyo nung una, meron pong two insights regarding this discussion. The explanation of the fruit of the Spirit, which we already discussed, and the application of having the fruit of the Spirit, which we partially talked about, and we will continue today. Let's continue. The explanation of the fruit of the Spirit. I am not going to explain this again. I will just try to refresh your memory. So we will do the connection with the previous discussion and what we're going to talk about today. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The Apostle Paul writes, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." The question we ask and we keep on asking is, why is fruit singular when 9 qualities are listed? Kung kayo po ay mapagmasid, siguro napansin nyo, ang ginamit po na salita ay fruit, singular. Pero meron namang na-mention, listed na 9 qualities. Bakit hindi po fruits of the Spirit, maramihan or plural, at ang binanggit ay fruit, singular, when 9 qualities are listed? The answer is this. The use of fruit in the singular emphasizes that these 9 qualities, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, are not separate, independent traits, but rather a unified, cohesive result of the Spirit's work in a believer's life. So hindi po ito hiwa-hiwalay na mga katangian. Ito po unified and cohesive result of the Spirit's work in our life. Together, referring to the 9 qualities,
together they reflect the character of Christ and the transforming power of the Spirit. Instead of being seen as individual qualities to strive for, they are a singular fruit that grows naturally as one lives in Christ. Hindi po pinagsusumikapan at pinaghihirapan ng mga ito ay makita sa ating buhay. Ang mga ito ay nasa atin na sapagkat nasa atin ang banal na Espiritu, at habang lumalago tayo sa biyaya ng Diyos at sa ating kaugnayan kay Kristo, natural lang na ito'y makikita sa atin dahil tayo ay na kay Kristo. In other words, you cannot have one without the others. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control are inseparable from love. For love is the greatest of all. 1 Corinthians 13:13. Ibig sabihin po sa simpleng paliwanag, kapag nasa iyo ang Espiritu, nasa iyo ang bunga ng Espiritu. At pag nasa iyo ang bunga ng Espiritu, ang lahat ng ito ay nakadeposito sa iyong born-again spirit. And only a matter of time as we grow in the grace of God and as we grow in our fellowship with Christ and our position in Christ, we understand who we are in Christ, then naturally it begin to show up. Nagpapakita at nakikita sa buhay po natin. In Christ, the Holy Spirit lives within you. 1 Corinthians 6:19. Naturally, the fruit of the Spirit flows from His presence. Dahil nasa iyo ang Espiritu, ang mga ito ay natural na nasa iyo. At ito'y nagpo-flow mula sa kanyang presensya. Just as fruit is part of the tree, His character naturally grows in you as the Spirit lives within. Yan po yung explanation part. We did so much explanation in the first part. I just hope you did not miss that. But for all the reasons in the world you missed that, please do the catch up. Number one, the explanation. Number two, the application of having the fruit of the Spirit. Dahil nasa atin na ang Espiritu, nasa atin din ang bunga ng Espiritu. Hindi naman po ata tama na nasa iyo ang puno, wala ang bunga. Dahil kung nasaan ang puno, nandun ang bunga. Kumbaga, by way of illustration, ang Espiritu ang puno at ang bunga ay nandun sa puno. At kung nasa iyo ang puno, ang Espiritu, nasa iyo rin ang bunga. Now, it is a matter of time na mga bunga na ito'y mag-manifest outside. Now, listen carefully. Hindi ko mo hindi nakikita agad-agad ay wala ang bunga. Mayroong bunga. Iba po yung pagkakaroon ng bunga, iba rin po yung pagpapakita ng bunga. Yung iba po hindi pa nakikita ang bunga. Dahil kailangan po ng some degree of maturity on your part. Katulad po ng isang puno. Kailangan niyang ma-reach yung maturity bago dumating po yung fruitfulness, ang pagpapakita ng bunga. Potentially, we have inside, but a matter of growth. Kaya nga mahalaga ang pagbabago ng isip. Kaya kita ninyo, pinag-aaralan po natin yung in Christ realities. Para ma-establish po ang ating kaisipan, hindi po ito pinagsisikapang makuha. You already have this fruit inside your born-again spirit,
And it's now the position of knowing. Now you will begin to renew your mind, and only a matter of time magkakaroon po ng manifestation outside. We already discussed the first 4 life application. I am not going to explain them again because we already did. But allow us to see this again. The first 4 life application we discuss sa part 1. Number 1, show love to difficult people. Number 2, be joyful even in tough times. Number 3, be a peacemaker in conflict. Number 4, be patient with slow folks. Napansin niyo po ba, ng unang 4 na ito ay wala tayong kakayahan na ito ay gawin. Lalo na sa bagsak na kalagayan ng tao. Dahil ang mga ito po'y supernatural. Magagawa lang ito dahil sumasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Magagawa lang ang mga ito dahil nasa iyo na ang biyaya ng Diyos. Na bago tayo magpatuloy, hihilingin ko po na basahin natin ito ng malakas at sabay-sabay. Nakaupo ng maayos at babasahin natin ito ng malakas. So, pagbilang ko ng 3, babasahin po natin. Ready? 1, 2, 3. Number 1, show love to difficult people. Number 2, be joyful even in tough times. Number 3, be a peacemaker in conflict. And number 4, be patient with slow. Now we are going to add 5 more today. Number 5, be kind to everyone, even the cruel. Maging mabait sa lahat, pati sa mga hindi mabait sa iyo. Bishop, napakahirap naman po niyan, Bishop. Madaling maging mabait dun sa mabait sa akin. Pero yung hindi mabait sa akin, ewan ko lang. Parang hindi ko ata yan kaya. Inuulit ko ho, mga kapatid. Tulad nung unang 4 na nauna, hindi natin ito kaya. Kaya lang ito magagawa dahil nasa atin ang grasya ng Panginoon. Amen? Kindness reflects God's grace. It's not about who deserves it, but about showing His love even to the undeserving. Yun ang matindi. Katulad ng ginawa ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos, nagpakita ang Diyos ng kabutihan sa atin. Kailan? Nung tayo'y mga makasalanan pa. Undeserving as we are. And yet God showed kindness to us. Ephesians chapter 4 verse 34, the Apostle Paul writes, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Just as, ang Greek word po niyan ay katos, the same manner, the same measure. God forgave you, forgive others. Saan ka naman kukuha ng lakas para gawin yan? Hiwalay sa Diyos. Saan mo naman kukunin ang kakayahang gawin yan? Hiwalay sa grasya ng Panginoon. Walang pagkukunan. Pero dahil nasa iyo na ang biyaya ng Diyos, dahil nasa iyo na ang grasya ng Panginoon, magagawa natin ito. Natatandaan niyo, sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lakas ay nanggagaling kay Kristo. Nasa iyo na ba si Kristo? Huwag mong sasabing, sapagkat ako'y tao lang. Hindi ka po tao lang. Ikaw po'y tao na tinatahanan ng Diyos. Iba po yung bahay na tinitirhan at bahay na walang tumitira. Yung bahay po na may nakatira, inhabited house.
Ang bahay na walang nakatira, haunted house. Hindi ka po haunted house. You are inhabited house. Kaya mo yan dahil nasa iyo ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya natin ito. Come on, say amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Nasa iyo ba ang bunga ng Espiritu? Everybody say, in Christ I have the fruit of the Spirit. In Christ I have the fruit of the Spirit. One more time, louder. In Christ I have the fruit of the Spirit. And one of the manifestations of the fruit of the Spirit is kindness. So you can be kind. Kaya mong maging mabait. Hindi lang sa mga mabait, pati sa mga hindi masyadong mabait. At paano ito ipinapakita? Isa sa mga pinakamadaling paraan ay ang pagpapatawad. Forgiveness is kindness. Forgiveness is the purest form of kindness, reflecting God's grace in us. Mga kapatid, kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, gayon din po tayo magpatawad at palayain natin ang mga tao sa bilangguan ng galit at puot, maging ang ating mga sarili. Ang galit at puot ay bilangguan. Meron kayong kinukulong at kung minsan nakakulong ang iyong sarili sa galit at puot, na kailangan mong pawalan ang iyong sarili. You need to live free. And to be free is to show kindness to others as well as to yourself. Forgiveness in its simplest act is kindness to others and yourself. Pag nagpatawad ka, naging mabait ka sa iba. At naging mabait ka rin sa sarili mo. Napansin mo pagka may puot at galit, ikaw ang nagdurusa. Ikaw ang nagkakasakit. Ikaw ang nangangayayat. Ikaw ang pumapangit. Yung kinagagalitan mo, tumataba. Yung kinagagalitan mo at kinamumuhian mo, nakakapagpa-facial. Nakakapagpa-massage. Nakakapagpa-parlor. Ikaw, napapabayaan mo na ang sarili mo. Kumukulubot ang mukha mo. Umiitim ka ng umiitim. Pumapangit ka ng pumapangit. Sapagkat ang ganda ng mukha ay nasa ganda ng puso. Pag ang puso po ay pangit, pangit ang mukha. Sapagkat sabi sa kawikaan, ang mukha ay salamin ng puso. Kaya pag ang puso ay puno ng galit, puot at himagsik, kahit anong powder, hindi ka pumuputi. Kahit anong makeup, hindi pumuputi. Nag-gray lang. Parang imbalsa mo. Nahihirapan ang parlor sa itsura mo. Kasi ang pinakamabilis mong gagawin, magpatawad ka lang, sasaya ka na. Magpatawad ka lang, gaganda ka. Shout amen. Hindi naman yan mahirap gawin. Magagawa mo na yan, sapagkat ikaw din ay pinatawad na ng Panginoon. I-release mo. Sabi na iba, tsaka ko napatawarin yan pag nagbago. Wala siyang balak magbago. Kaya patawarin mo na rin. Bahala siya kung magbago siya o hindi. Basta mahalaga, ako'y nagpatawad na dahil ako'y pinatawad na rin ng Panginoon. Shout amen. Lumabas ka na sa kulungan ng puot, galit at paghihiganti. Huwag mo nang isiping makaganti. Ipaubaya mo sa makatarungang Diyos. Kung inapi ka, winalang hiya ka, hiniya ka, ipaubaya mo sa Panginoon.
Ang mahalaga ang puso mo, panatilihin mong maganda para manatili kang maganda hindi lang sa labas, kundi loob at labas. Can you say amen? Romans chapter 12 verse 17. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. What is right in the eyes of everybody? Show kindness. That is why in the first line, do not repay anyone evil for evil. Instead, overcome evil with good. Dahil mas malakas ang liwanag kaysa dilim. Kapag dumating ang liwanag, umaalis ang dilim, sapagkat good is greater than evil. Can you say amen? 1 Peter chapter 3 verse 9. The Apostle Paul writes, or rather the Apostle Peter writes, do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, with goodness, with kindness, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Tayo po'y tinawag sa kabaitan, kabutihan, at kagandahang loob. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay mabuti, mabait, at maganda ang loob. Can you say amen? This is humanly impossible. Only Christ has demonstrated this on the cross. We cannot do this alone. Remember the famous line Jesus spoke on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yung pong famous line po na yon is a line of kindness, because forgiveness is kindness, and kindness is to show forgiveness. Can you say amen? Number 5, be kind to everyone, even the cruel. Number 2, do good by volunteering. Do good by volunteering. Volunteering is a beautiful way to extend God's grace to others, reflecting His love through your time and service. Binigyan ka ng Panginoon ng panahon at kakayahan. I-volunteer mo. Kaya napapansin niyo po ba, meron pong mga volunteerism. Napapansin niyo, maging ang mga doktor, di ba, meron po silang pre-medical services. Kasi hindi lahat tungkol sa pera. Hindi lahat tungkol sa kung anong ganansya. Meron pong mga pre-services ang mga doktor, ang mga lawyers, ang mga engineers, architects, or whatever profession you have. Of course, you have to live. Kaya nga meron din po kayong profesyon. Pero may mga opportunity na you want to render service for free. Why? Because you want to give your time, talent, expertise as act of volunteerism. That is act of kindness and goodness. Hindi po lahat ay may presyo. May mga tao po na hindi makakagawa ng mabuti sapagkat yung kanyang kabutihan ay hindi ho kayang bayaran ng tao. Hebrews chapter 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others. Do not forget. Maging bahagi ng iyong buhay. Kaya mo narating ang pedestal na yan. Kaya mo narating ang tagumpay na yan dahil biniyayaan ka ng Diyos. At maging mabuti ka, nabigyan mo rin ng opportunity, ibahagi ang kabutihan na yan sa mga nangangailangan. Can you say amen? For with such sacrifices, ano yung tinutukoy ng writer of the book of Hebrews sa sacrifices? Doing good and sharing with others. With such sacrifices, what's the next line? God is pleased. Nalulugod ang Diyos pag nagbo-volunteer tayo.
Nagbo-volunteer tayo ng time, ng ating talent, ng ating pong expertise. Sharing your time, your service, your thoughts. Yun po bang, sa akin lang ito po naisip ko, gusto ko lang i-share yung thoughts. Sometimes hindi hinihingi ang iyong kaisipan, pero you just want to share your thoughts. Sa akin po, tingin ko lang. You are just sharing your brilliance, talino, galing, husay. Remember, we need all the brains we can borrow. Much more to the brains that are volunteered. We need all. Kailangan nating lahat. Hindi ko kaya ng pastor mag-isa. Hindi ko kaya ng bishop mag-isa. Kailangan nating pagtulong-tulungan. We should put our acts together. Napakalaki ng misyon. Napakalaki ng buong Pilipinas para abutin ang mensahe ng biyaya. Napakalaki ng buong mundo para magawa natin ito at magawa ng nag-iisa. Kailangan natin pagtulong-tulungan ito. And we need many volunteers. Mga kapatid, kung lahat na magtatrabaho sa simbahan ay babayaran, kulang pa po ang offering para mabayaran ang lahat ng mga dapat bayaran para maitaguyod ang gawain. Kailangan po natin ng mga taong magbo-volunteer na hindi ho naghihingi ng anumang kapalit, ng anumang bayad, kundi gusto niya lang ipaglingkod ang kanyang oras. Ito yung aking open na time. Ito yung time na pwede ako. Anong pwede ko ipaglingkod? Ito yung aking galing. Ito yung aking talino. Saan niyo po ito pwedeng magamit? Handa po akong maglingkod dahil bahagi ako ng gawain ng Panginoon. We want to be part of God's work. Can you say amen? 1 Peter chapter 4 verse 10. The Apostle Peter writes, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Yung iyong kaloob ay grasya ng Panginoon. Hindi ka binigyan ng kaloob to feel good or even to feel superior over others. Binigyan ka ng kaloob so you can serve others. And that is noble, beautiful, and that is good. Romans chapter 12 verse 6 to 8. The Apostle Paul writes, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Napansin nyo, nag-list po siya ng 7 motivational gifts. Nang bawat sa atin nakatanggap ng 1, 2, 3, pero wala po ni isa sa ating walang natanggap. At the minimum, isa, mayroong kang spiritual gift. Gamitin mo yan para may paglingkod mo sa iyong kapwa at may paglingkod mo sa gawain ng Panginoon. Can you say amen? Number 5, be kind to everyone, even the cruel. Number 6, do good by volunteering. Number 7, honor your commitments. Honor your commitments. Honor your commitments as a testament to God's faithfulness. By keeping your promises, you reflect the character of Christ who faithfully fulfilled every promise to us. Tuparin mo ang iyong panata. Tuparin mo ang iyong pangako. Inuuhan mo yan eh. Sinabi mo, pupunta ka, pumunta ka. At kung di ka makakapunta, magsabi ka. That is what responsibility is. Huwag mong i-deadma. Huwag mong i-sin zone. Be responsible.
Anak ka ng Diyos. Hindi ka irresponsableng tao. Mag-mature ka. Yung commitment na pinasok mo, pangatawanan mo. Nilagay mo sa balikat mo yan. Ang sabi mo, wag na kayo mag-alala. Ako na ang bahala. Matulog na kayo. Hindi ako matutulog. Natulog sila, natulog ka rin eh. Oh. Sinabi mo, huwag na kami mag-alala. Sa mga kapatid, panatag na ang isip namin. Ikaw na ang in charge. So be responsible. Yung commitment na binitawan mo, parangalan mo yon. Kasi ang tawag doon, faithfulness. Ikaw ay faithful. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Sapagkat lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Sa mga maliliit na commitments, huwag nating paasahin ang tao. Marami po kasi ang paasa, asa pamor. Kapag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong hindi, hindi. Sapagkat that is what faithfulness is. This act of integrity not only builds trust with others but also glorifies God, showing that His grace empowers us to live responsibly and faithfully. I'll show you a verse. Numbers chapter 30 verse 2. When a man makes a vow to the Lord or takes an oath to bind himself by a pledge, he must not break his word, but must do everything he said. But Bishop, yung binasa mo'y nakasulat sa Old Testament. Yung binasa mo'y nakasulat sa Old Covenant. And then some people strongly argue, Bishop, we are not part of the Old Covenant. We are part of the New Covenant. And I agree. Pero you should also remember that the New Covenant is far superior than the Old Covenant. Kung sa Old Covenant magandang standard, dapat sa New Covenant mas magandang standard. Hindi pwedeng sabihin natin nasa New Covenant na tayo, tapos lousy tayo. Ay, hindi yung tama yun. Parang ang tingin natin, parang mas maigi pa yung nasa Old Covenant. Meron silang commitment, meron silang knowledge how to honor their commitment. Pagdating sa New Covenant, bara-bara, kesira-sira, puro sira, bahala na. I don't think so. Yun po yung maling understanding ng grace. Now, let me say this. Sometimes, the problem with wrong understanding of grace is that instead of it leading us to be more faithful to our words and promises, it becomes an excuse for irresponsibility. That is bad. And that is even sad. Kung kailang nasa grace ka na, at saka naging excuse ang grace para maging lousy sa ating commitment. Dahil iniisip ng iba, kahit di ko naman gawin yan, nasa grace na ako eh. Kahit di ko naman tuparin yan, pangako na yan. Nasa grace na ako eh. That is wrong. Instead, isipin mo, matutupad ko yan dahil nasa grace na ako. Magagawa ko yan dahil nasa grace na ako. Isipin mo yung grace as empowering you to keep your commitments. Huwag mong gawing excuse ang grace to be responsible sa iyong commitment, because grace is greater than the law. Can you say amen? Matthew chapter 5 verse 37. Simply, let your yes be yes and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. It is bad, evil, wrong to say yes and you do not mean yes. It is bad and evil to say no and you don't mean no. Dapat totoo lang tayo. Kumbaga, sa totoo lang. Oo ba o hindi? Gagawin mo ba o hindi?
Ibibigay mo ba o hindi? Totohanan ba o biru-biruan lang? We have to be true. Because the fruit of the Spirit inside us, isa sa manifestation po ay faithfulness. James chapter 5 verse 12. Above all, my brothers, do not swear, not by heaven, nor by earth, or by anything else. Let your yes be yes, and your no, no, or you will be condemned. Now, let me explain this. Bizap, hindi ho ba sabi sa Bible, Romans 8:1, now, therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Di ba, Bishop, wala nang condemnation? Bakit sabi dyan sa James 5:12, you will be condemned? Ano po yung condemnation na yan? Now, let me explain. Wala na pong condemnation before God because Jesus took all our condemnation. Ang tinutukoy pong condemnation dito is condemnation before the people or by the people. How do you know, Bishop, for sure? Because of the context. Bago po nagkaroon ng verse 12, mababasa nyo sa verse 9, yun pong linyang each other, brothers. Pagdating sa verse 10 and 11, inulit, brothers as an example. Ibig sabihin, ang context ni James, people will condemn you if you do not know how to honor your commitment. People will not trust you anymore. Di na sila maniwala sa iyo. Oo ka lang ng oo. Pero hindi mo kinikip ang iyong commitment. Now, you will die and still go to heaven because all your sins have been paid in full on the cross. Pero you will live on earth na wala kang ulo. Hindi ka na nirerespeto ng mga tao. Hindi ka na nirerespeto sa pamilya. Hindi ka na nirerespeto ng mga kaibigan mo. Sapagat puro ka lang oo ng oo, hindi mo tinutupad ang iyong salita. Magaling ka lang umoo, pupunta ako, pupunta ako. Namuti na yung mata. Yung iba po, lumuwa na ang mata. Pero walang dumating. Pero wala man lang text, walang tawag, ni ha, ni ho, ha, ho. Wala. Tapos nung makaus, ay, yakit, kalimutan ko. Nakalimutan mo. That is immaturity. That is immaturity. Grow up. It's about time to grow up. Be mature. Pag inoohan mo, do everything you can to do it. Maraming umaasa sa iyo. Maraming naniniwala sa iyo. Maraming tumitingin sa iyo. Do not disappoint them. Listen to me, fathers. Your children are looking up to you. Don't disappoint them. Listen to me, husband. You're the head of the wife. Your wife is looking up to you as the head. Do not disappoint her. Pinangako mo sa altar that you will love her the rest of your life. Be man enough to keep that word. Love that woman the rest of your life. Pinangako mo yan sa harap ng Diyos. That is what wedding is all about. Keep that. Gawin mo lahat ng magagawa mo, huwag masira ang pamilya mo. Do the sacrifices you can do. Keep your children. Keep the family. Of course, sa abot lang ng iyong makakayanan. Dahil sometimes, it is beyond our control. Mothers, keep your words. Your children and your grandchildren are looking up to you. Pag pinangakuan mo na meron kang pasalubong, siguruhin mong may pasalubong ka. Dan lagot ka sa apo mo. Pagdating mo, may pasalubong. Sasabihin ng apo mo, dapat laging may pasalubong.
Obligasyon, dapat lagi. Dapat lagi. Yun ang kanilang constitution. You have to. Sometimes it's difficult, sometimes it's so hard. But that is what commitment is all about. You commit yourself to the church. Love your church. Love your pastor. Support the work of God. That is what commitment is all about. We're not just attendees. We're members. We're committed. Let's put our acts together. Pagtulungan natin. Can you say amen? Amen. Let your yes be yes and let your no be no. A simple yet powerful reflection of God's faithfulness. Through grace, we are empowered to live with integrity, honoring our words as He honors His promises. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at nasa atin ang Panginoon. And even as we grow mature, tuparin natin ang ating pangako. Pag pinangakuan mo ang isang tao ng oo mo, let that yes be yes. Because you have given your word. Alam nyo kung anong tawag po dyan? Palabra de honor. That is a word of honor. Nakatali ka sa iyong salita. Inuuhan ko na ito Pangangatawanan ko ito. Now, of course, sa ating pagiging tao, kung minsan umaabot-abot yung ating kawalan ng kakayanan, dito pumapasok yung grasya ng Panginoon. Para yung hindi na natin kaya, tutulungan tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Number 8. Be gentle with those weaker in faith. Be gentle with those weaker in faith. Be gentle with those weaker in faith, showing the grace God has shown you. Nurture them with love and patience, trusting His timing for growth. Grabe po ang pagiging gentle, understanding, and kind ni Jesus sa kanyang mga disciples. Binigyan ng space, ng time to grow. Sapagkat mahalaga po, bigyan natin ng pasensya at bigyan natin ng gentle approach yung mga hindi pa nag-grow, sapagkat soon and very soon they will. Only a matter of time. Remember, God makes everything beautiful in its time. Romans chapter 14 verse 1 following verses. Accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. Ano po yung disputable matters? These are matters of personal opinion, personal belief, matters of non-salvific issues. Yung walang kaugnayan sa kaligtasan, personal ko lang, personal mo lang, dito kailangan nating mag-unawaan and be gentle. Don't be harsh. Hindi dahil hindi kayo pares ng opinion, wala kang right para atakihin yung tao. Maring iba paniniwala niya politically. Wala kang right para siya po ay i-attack. Igalang mo yung kanyang political position. Kaya nga ating posisyon, ito, eleksyon na naman. Magkakagalit-galit na naman ang marami. Magkukulay-kulay na naman ang simbahan. That's why we believe that the church should be apolitical. Dapat po apolitical tayo sapagkat sa loob ng simbahan, ang mga miyembro may kanya-kanyang political stand. Magkagalangan po tayo. Kita nyo ngayon sa ating bansa, meron tayong political crisis. At hindi na rin siguro bago sa inyo yan. Talagang nangyayari yan tuwing malapit na ang eleksyon.
Kasi posisyonan na po yan eh. Mid-election pa lang ito. Antayin ninyo sa 2028. Pag ang pinag-uusapan ay presidential election, mas titindi pa po yan. Kaya magkakaroon na naman ng cancel culture. Ayan, kansela na naman. Bakit? Kasi yung mga tao, hindi nila alam hiwain ang mga bagay-bagay na disputable matters. Galangan tayo. Ano ba tinutukoy ni Apostle Paul na disputable matters? Ito po'y mga bagay-bagay na personal lang ng tao. Pagkain, inumin, damit, haircut, long hair, short hair, no hair. Diyan ba pag-aawayan ba yan? Pagtatalunan? Damit. Mga bagay na hindi po makakaapekto ng kaligtasan. Now, look at verse 2. One man's faith allows him to eat everything. But another man whose faith is weak eats only what? Vegetables. So meron talagang mga vegetarians. Hindi talaga kumakain ng meat. Anong gagawin mo? Husgahan mo? Wag. Igalang mo, bigyan mo siya ng damo. Dahil damo lang ang kinakain niya. Vegetables. Yun lang ang kinakain niya. So, anong gagawin natin? Respeto sa mga kumakain ng damo. Respeto sa kumakain po ng karne. Ano yan? Disputable matters lang po yan. Now, look at verse 3. The man who eats everything must not look down on him who does not. And the man who does not eat everything must not condemn the man who does. For God has accepted him. Sino yung tinatukoy na accepted him? Sino yung him? Yung kumakain ng lahat. May mga tao talagang lahat kinakain. Lahat. Kahit hindi dapat kainin, kinakain. Anong gagawin mo? Husgahan mo. Sabi ng Bible, disputable matters yan. Verse 4, who are you to judge someone else's servant? To his own masters he stands or falls, and he will stand. Oh, look at the guarantee. He will stand. Why? For the Lord is able to make him stand. Ang ating pagtayo sa harapan ng Diyos, walang kaugnayan sa personal belief and opinion ng isang tao. Nakakatayo lang tayo sa harapan ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And God is able to make us stand. Say amen. Romans 14:22. So whatever you believe about these things, ano yung tinutukoy na these things? Dahil Romans 14, ang context, Romans 14:1, disputable things. Ano po ba yung mga disputable things na minention ni Apostle Paul? Eating, drinking, clothing, religious practices, non-salvific things, pwede niya isama dyan ng politics, or any issues and matters na hindi makakaapekto ng kaligtasan. Yung po yung sabi ni Paul, whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Sa'yo na lang at sa Diyos. Huwag kang maging mapaghusga tungkol sa pagkain, inumin, at mga bagay-bagay na hindi makakaapekto ng kaligtasan. Galangan. Kaya mahalaga po yung respeto eh. Respetuhin mo yung kapwa mo na hindi parehas ang practice mo. Hindi parehas ng paniniwala mong hindi makakaapekto ng kaligtasan. Now look at the next line. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Kung inapprove mo yan, hindi naman makakaapekto ng kaligtasan, huwag mo ipilit sa iba. Keep it to yourself, between you and God. Sa iyo na lang at sa Diyos. Don't post it. Don't broadcast it. Siyempre, pag pinost mo yan, magkakaroon ng public opinion. Pinost mo eh. So if you don't want any public opinion about certain matter, keep it to yourself. Huwag mo nang ilagay sa social media.
Alam nyo naman ang social media. Kapag nailagay na yan sa social media, it becomes public property na. Pagpipistahan na po yan ng mga bashers. Pagpipistahan na po yan ng mga galit sa iyo, naiinggit sa iyo. Mga taong hindi mo kapanalig. So you have to be very careful. Ulitin ko lang. Kapag ang issue between you and God, keep it to yourself. And do not condemn yourself. Remember, hindi ka tinanggap ng Diyos dahil sa kinakain mo, hindi mo kinakain, sinusuot mo, hindi mo sinusuot, ginagawa mo, hindi mo ginagawa. Tinanggap ka ng Diyos solely, completely on the basis of the finished work of Jesus. Are you established on that? Maliwanag na po ba sa puso natin ng ating katayuan sa harapan ng Diyos, ang ating katuwiran sa harap ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Romans 15, 1 and 2. Siyempre, pagkatapos ng Romans 14, ang kasunod ay Romans 15. We who are strong ought to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves. Each of us should please his neighbor for his good, to build him up. Ano yung tinutukoy po na weak neighbor? Yung mahinang kapatid. Alalayan natin sila. Galatians 6:1, the Apostle Paul writes, brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him. How? Gently. You have to be gentle to those who are weak in faith. Natagpuan sa kainaan, nahulog sa pagkakasala, huwag sipain, huwag tapakan. Dahan-dahan nating ibangon hanggang makarecover, hanggang gumaling ang pilay, makalakad uli at makapaglingkod sa Panginoon. Yan ay testimony ng grace sa gawain ng Panginoon. Kapag may mga istorya po kayo ng mga nakarecover at sila'y muli nagamit ng Panginoon, that is a monument of grace, because grace gives us second chance. Can you say amen? 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 25. The Apostle Paul instructs the pastor to be more gentle. Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga pastor, dapat hindi palaaway. Hindi ho naghahamon ng away. Hindi mainit ang ulo. Banayad, mahinahon. Tingnan niyo, sabi po ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo. And the Lord's servant, referring to pastors, the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone. Hindi ho nanununtok, hindi ho nambubuntal, hindi ho nakikipag-away. Mahinahon po ang lingkod ng Panginoon, able to teach, not resentful. Yung resentful meaning bitter. 25, those who oppose him, he must gently instruct. Siyempre may mga opposer ka. May mga opposisyon. So, wag mong gantihan ang init ng ulo, maging mahinahon ka, turuan mo. Kasi merong mga slowpokes eh. Talagang hindi pa nakuha. Pinost na. Tinatanong pa. Kinoment na paulit-ulit. Parang unli. Paulit-ulit. Tsaga-tsaga lang. Wag mong gantihan ang init ng ulo. Kundi lingkod ng Panginoon, mahinahon. Gently instruct them. Mahinahon mong turuan. Ganito po yan, ganito po yan. Ganito yan, ganito yan. Pigil na pigil. Sabi ko na, ganito talaga yan eh. Di ba? Pero napakalaking bagay talaga ng biyaya ng Panginoon. Kung wala yon, nako! Maniwala kayo, kung wala yun, may paglalagyan ang mga tao. Pati ikaw, may paglalagyan ka rin. Look at verse 25. Those who oppose him, he must gently instruct in the hope that God will grant them repentance, meaning change of mind, leading them to knowledge of the truth. So wala namang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Tsaga-tsaga lang, mga kapwa ko, pastor,
mga nanonood sa broadcast na ito, tsaga-tsaga po sa biyaya ng Diyos, mahinahon na pagtuturo. Huwag daanin sa init ng ulo dahil hindi ho nakakatulong ang init ng ulo. Can you say amen? Hindi lang sa mga pastora, sa lahat ng kapatiran. Colossians 3:12. Therefore, as God's chosen people, para sa lahat. Baka akala nyo, para lang sa mga pastor ang sinabi ni Apostol Pablo, para sa lahat. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, and give it the next word, gentleness and patience. Show gentleness. Clothe. Ano ibig sabihin ng clothe? Show. Di ba yung pag nagsuot ka, nakikita ng tao. Isuot mo, ipakita mo ang kahinahunan. Huwag makipag-away. Lalo na po sa kalsada. Well, may mga tao pong likas mainitin ng ulo, pero hayaan yung grace ni God patuloy tayong baguhin. Huwag po. Maraming tao po ang dapat buhay pa, pero nagpadala sa init ng ulo, patay na. Yung iba po nasa ospital, ang iba po nasa kulungan. May paglalagyan ka pag ikaw ay nagpadala sa init ng ulo. Number 9, control your words, anger, and appetites. Control your words, anger, and appetites. Grace empowers us to control our words, anger, and appetites, reflecting the fruit of the Spirit in our lives. Remember, self-control is an expression of the fruit of the Spirit. Control your words. Proverbs 10:19. When words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Have you heard this? More talk, more mistakes. Kung hindi kailangan magsalita, bite your tongue. Hindi ho lahat ng panahon kailangan magsalita. Kung minsan, mas malakas ang sinasabi ng iyong pagtahimik kaysa sa iyong maingay na pagsasalita. Merong wisdom sa pagtahimik kung kinakailangan. Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Remember what the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kapag nagmumura, at yung mga palamura, ang puso po niyan puno ng bitterness, hatred, and revenge. Hindi ho magandang nagmumura. Vulgarity, profanity. Pwede yung magalit nang hindi nagmumura. Pwede mong express ang sarili mo nang hindi kailangan magmura. Mangmang ang taong hindi kayang pigilin ang bibig at dadalhin ka nito sa kapahamakan. Yung mga hindi dapat sabihin, kung gusto mong gawin mo na lang, huwag mo nang sabihin. Sapagat pag sinabi mo, binigkas mo, dadaling ka pa nito sa kapahamakan. Kaya kailangan ng kontrol sa pagsasalita. Hindi lahat sinasabi. Kailangan ng timing. Ngayon ko na ba sasabihin? Paano ko sasabihin? Speak the truth in love. Mahalaga yung timing. Maganda yung sasabihin mo. Pero kumakain kayo. Ito ba yung timing? Baka hindi magiging maganda ang resulta. Mawala ng gana ang kumain. Sasabihin mo sa asawa mo, ngayon na ba yung timing? Matutulog na kayo. Naganda pa naman siya, kasasawer lang. Tapos nagkwentuhan kayo, nauwi sa kwentahan. Nawala na ng gana ang lahat. Sayang ang magandang gabi para sa inyong dalawa. Mga kapatid, mahalaga po yung control sa pagsasalita. Colossians chapter 4 verse 6, let your conversation be always full of grace,
seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ano po yung seasoned with salt? May lasang asin. Yung nagpapaganda ng relasyon. Di ba yung asin nakakapagpalasa? Di ba? Sumasarap ang pagkain. Ganon, yung bibigkasin mo, yung magpapaganda sa relasyon yung mag-asawa. Yung magpapaganda sa relasyon ng pamilya. Lagyan mo ng asin para maging maganda ang inyong pagsasama. I wish I had even more time to fully develop this, pero this in itself is a big lesson to learn. Meron po tayong booklet and e-book na isinulat. Ang title po, Everyday Happy, Part 1. To be happy every day, you need to control your tongue. That is a big lesson to learn. I don't have the luxury of time today to fully develop that. But at least, I am giving you an information. Kailangan po ang biyaya ng pagpipigil sa pagsasalita. Hindi lang po yung pagsasalita ang pinipigil, pati galit. Kaya meron nga pong anger management. Kasi kailangan mapigil ang galit. Hindi yung masamang magalit. Huwag niyo sabihin, hindi na ako magagalit, hindi na ako magagalit. Hindi totoo yun. Magagalit ka uli. Magagalit ka uli. Habang kasama mo yung taong yan, magagalit ka. Habang nandito ka sa mundo na ito, magagalit ka. At hindi yung masamang magalit. Ulitin ko, hindi kasalanan ng magalit. Look at the verse. Ephesians 4:26-27. Be angry and do not sin. Hindi yung pinagbabawal ang magalit. Pero pwedeng magalit at hindi magkasala. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, nor give place to the devil. Pag hindi mo napigil ang galit mo, you're giving the devil opportunity. Makapagmura ka, makapagsalita ka, makapagchismis ka, at makakapanakit ka, and worse, makakagawa ka ng pagsisisihan mo habang buhay. Kaya kailangan po ang biyaya ng pagpipigil sa galit. Yan po sa kanyang sarili, malaking aralin din po yan. So meron po tayong booklet, available din sa e-book. Ang title po, Everyday Happy Part 3. To be happy every day, you need to control your anger. Hindi yung masamang magalit. Ang Diyos ho nagagalit. Si Jesus nagalit. Ang tatay nagagalit. Ang lolo galit na galit. Ha? Ang nanay nagagalit. Mas lalo na ang lola. Hindi yung masamang magalit. Pero pwedeng magalit na hindi nagmumura. Pwedeng magalit na hindi ibinabatong electric fan. Pwedeng magalit na hindi nananakit. Sapagkat nasa iyo na ang bunga ng Espiritu. Palakpakan si Lord, nasa iyo na ang bunga ng Espiritu. Hindi lamang po yung salita, hindi lamang po yung galit, kailangan din pigilin yung gana, yung appetites ba? Kasi hindi naman masama yung appetites eh. Listen, God-given appetites are a gift meant to be enjoyed with the boundaries of His design. Grace teaches us self-control, empowering us to align our desires with His purpose. May mga natural appetites tayo. Appetite po sa pagkain, sa inumin, mga bagay-bagay. Hindi ho yun masama. Even sex is an appetite given to us by God. And it is not wrong. Yan po ay magandang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Pero you need to control the urges. Kung kailan, kung paano, at kung kanino. You have to learn the design of God. Hindi kumo tumaas ang temperatura ng iyong katawan, you can just do it anyway, anyhow, to anyone and to any time. Hindi po. May mga tao po na walang kontrol. Pati ho poste ng Meralco pag pinaldahan ay kinakatalo. Because they cannot even control the urges of their body. You must learn to control them. Tulog.
May mga taong hindi makontrol ang appetite ng tulog, pati sa simbahan, natutulog. Mga kapatid, hindi masamang matulog. Hindi naman kayo inuhusgahan. Pero ginigising namin kayo. Hoy! Gising! Control sa pagkain, sa inumin. Hindi masama ang uminom. Pero may mga tao po, mga batid, na kung ano-ano iniinom. May mga tao po na walang kontrol sa paggastos. Wala nang panggastos, gastos pa ng gastos. Control naman. Bay, kada oras may dumadating na delivery Oh, may deliver na naman. Oh, may deliver na naman. Control naman ng kaunti. Parang awa nyo na, sabi ng magulang nyo. Control naman ng kaunti. Bakit? Kasi po, yan ay bunga ng Espiritu. Ang magpigil sa sarili. Can you say amen? Sin enters when appetites go unchecked, but the Spirit enables us to live with balance and freedom. Huwag gagastos ng higit sa iyong kinikita. So kung ano yung kita mo, ilagay mo sa harap mo, tsaka mo ngayon mag-isip ka ng paggastos sa kinikita mo. Hatiin mo yung kinikita mo. May parte para sa Lord, may parte para sa iyo, at may parte na kailangan mong itabi. Huwag puro tabi. Huwag puro subi. Dahil hindi ka naman subiri. Para din meron kang panahon, mag-enjoy ang iyong sarili. Lalo pa nagkakaedad na po kayo, kailangan nyo po mga batid, na yung mga na-save ninyo, you can enjoy the rest of your life. Hindi naman pwede na para sa kanila lahat. Pagka ikaw ay ipon ng ipon, hindi ka nagbibigay sa sarili mo, masyado namang matutuwa ang manugang mo. So you need to control everything, proper control. Well, I wish I have even more time to fully develop that. Pero that in itself is a big series. In fact, we can develop a 4-part series on self-control. Yun lang, pwede na. Makapag-develop ka na. Kasi ganun kalaki ang subject. Titus chapter 2, verse 11 to 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It, referring to the grace of God, teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled. So you can live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Nagpe-Facebook kayo, nag-scroll kayo, hindi ho lahat kiniklik. Nakikita nyo, pinapadaan nyo lang. Yung iba sa inyo, click ng click. Kaya ano nangyari? Nakiklik kayo. Nahahack kayo o whatever. Nagkaka-problem kasi pasok kayo ng pasok sa mga sites. Wow! Ganda nito Click. Ayun. Kaya huwag papasok, kontrolin ang sarili sa mga bagay-bagay. Yung iba po, basta click, bili. Nangyari mga batid ay nabaon sa utang. Control. Anak ka ng Diyos. Can you say amen? Kaya mong kontrolin ang iyong sarili sapagkat nasa iyo ang bunga ng Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! You can! I wish I can develop that even more, pero meron tayong booklet and e-book. Ang title po, Everyday Happy Part 2. To be happy every day, you need to control your actions. Your appetites are part of your action modes. Kailangan po ang pagpipigil sa sarili. Can you say, Amen? Let's see them again. 5, 6, 7, 8, 9. May dagdag na 5 doon sa unang 4. So 9 life application. Hango po doon sa 9 manifestations ng fruit of the Spirit.
Basahin natin, malakas, sabay-sabay. 5, 6, 7, 8, 9. Ready? Sit up straight, out loud. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. And number 9. Be kind to everyone, even the cruel. Do good by volunteering. Honor your commitments. Be gentle with those weaker in faith. Control your words, anger, and appetite. And the big idea is, in Christ, I have the fruit of the Spirit. In Christ, I have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Because we learn today that in Christ, you have the fruit of the Spirit. Sabay-sabay, ano po ang big idea? In Christ, I have the fruit of the Spirit. Are you in Christ? You have the Holy Spirit inside you, and you have the fruit of the Spirit. Can you say amen? Of course, we do not want to end the broadcast without giving the opportunity to receive Jesus today, be saved, receive the Holy Spirit, and receive the fruit of the Spirit today. If you want to receive Jesus today and be saved, inaanyayahan po namin kayo na tanggapin ng Panginoon sa araw na ito. Hinihiling ko sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga bisita sa panalangin ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata. Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Kung gagawin mo ito sa unang pagkakataon, ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Pero kung tinanggap mo na ang Panginoon, hihilingin ko rin na gawin mo to alang-alang sa mga kasama natin sa bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa araw na ito, nakikigalak kami sa inyo at binabati namin kayo mula sa ikaibuturan ng aming puso dito sa EMI. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Nagagalak po kami para sa inyo. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? In Christ I have the fruit of the Spirit. Mas malakas pa. In Christ I have the fruit of the Spirit. Are you in Christ? In Christ, I have the fruit of the Spirit. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!